dua na magbabago ng iyong buhay, kaligtasan sa mundo at kabilang buhay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na ako muli si Be Inspired ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at ang mga kwento nito. Huwag kakalimutan mag-follow, like and share to get latest Islamic teachings and lectures. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang napakamakapangyarihang panalangin, isang dua na itinuro mismo ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, isang dua na sumasaklaw sa buong buhay ng tao ang kanyang kaligtasan, kapayapaan at tagumpay, hindi lamang sa mundong ito kundi maging sa kabilang buhay. Ito ay hindi lamang simpleng panalangin, kundi isang susi, isang proteksyon at isang liwanag para sa bawat mananampalataya. Ang dua, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. O Allah Azza wa Jal, hinihiling ko sa iyo ang kapatawaran at kaligtasan sa mundong ito at sa kabilang buhay. O Allah, I ask you for forgiveness and well-being in this world and the hereafter. Kasaysayan ng dua. Ang dua na ito ay isa sa mga madalas na binibigkas ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ayon sa hadith, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Ang propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay hindi lamang nagturo nito, kundi ito ay kanyang isinabuhay. Araw-araw, paulit-ulit niyang hinihingi kay Allah Azza wa Jal ang dalawang bagay. Una, afu, ang kapatawaran ng kasalanan. Pangalawa, afiyah, ang kaligtasan mula sa anumang kapahamakan. Ibig sabihin, hindi lang kapatawaran ang mahalaga, kundi ang proteksyon laban sa mga pagsubok na maaaring maglayo sa atin kay Allah Azza wa Jal. Supporting surah mula sa Quran. Surah Al-Baqarah 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Panginoon namin, huwag mo kaming parusahan kung kami ay nakalimot o nagkamali. Our Lord, do not impose blame upon us if we forget or make a mistake. Paliwanag. Ang talatang ito ay nagpapakita na ang tao ay likas na nagkakamali. Kaya ang pinakamahalagang hiling ay kapatawaran at kaligtasan. Surah Al-A'raf 7:23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ming Panginoon, kami ay nagkasala sa aming sarili. Our Lord, we have wronged ourselves. Paliwanag. Ito ang dua ni na Adam alayhis salam, isang patunay na mula pa sa simula ng sangkatauhan, ang tao ay nangangailangan ng kapatawaran ng Allah Azza wa Jal. Hadith na may paliwanag. Ayon sa hadith, si Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan ay nagsabi na walang mas hihigit na biyaya na ibinigay sa tao matapos ang pananampalataya, kundi ang afiyah, paliwanag. Ibig sabihin, kahit gaano kayaman ang isang tao, kahit gaano kataas ang kanyang estado, kung wala siyang kapayapaan, kaligtasan at proteksyon, wala ring halaga ang lahat. Malalim na pagninilay. Isipin mo ito, ano ang halaga ng pera kung ikaw ay may sakit? Ano ang halaga ng kasikatan kung ikaw ay balisa? Ano ang halaga ng mundo kung mawawala ang iyong kaluluwa? Kaya ang dua na ito ay napakalalim dahil hinihingi mo kay Allah Azza wa Jal ang kapatawaran sa nakaraan, proteksyon sa kasalukuyan, kaligtasan sa hinaharap, mensahe para sa mga non-Muslim. Sa ating mga kaibigang non-Muslim, ang dua na ito ay nagpapakita ng kagandahan ng Islam. Hindi ito komplikado, hindi ito puno ng ritual. Ito ay direktang pakikipag-usap sa Diyos ang lumikha ng langit at lupa. Isang panalangin na nagsasabing, O Diyos, iligtas mo ako, patawarin mo ako, gabayan mo ako. Simulan mong bigkasin ang dua na ito araw-araw, sa umaga, sa gabi, sa oras ng hirap, at mararamdaman mo ang kapayapaan sa iyong puso, ang liwanag sa iyong landas, at ang iyong proteksyon ng Allah Azza wa Jal sa iyong buhay. Mga kapatid, ang buhay ay puno ng pagsubok, ngunit ang Allah Azza wa Jal ay laging handang magpatawad at magligtas. Huwag nating kalimutan ang simpleng dua na ito dahil maaring ito ang maging dahilan ng ating kaligtasan sa mundong ito at sa kabilang buhay. Ako muli si Legendary B. Inspired ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at ang mga kwento nito. Huwag kakalimutan mag-follow, like and share to get latest Islamic teachings and lectures. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.